Eh, Hello, hello. Thank you, Coach Roland. And nabigyan na naman ako ng pagkakataon na magsalita dito. So, salamat sa iyo, Coach Roland. And salamat sa mahal nating Panginoon na hanggang ngayon nandito pa tayo. Andito pa ako. So anyway, magpakilala muna ako. Ako nga po pala si RC Adani from Mindanao, Zamboanga del Norte. Isang single mom, dalawang anak, and na nga, um, nung una-una, bago ako nag-abroad, ay nagtatrabaho din ako sa atin. Siyempre, di pamilya ka, may anak ka, wala ka ng mga asahan kung hindi sarili mo. So, nagtatrabaho ako. Hanggat sa may yung pinsan ko, yung hipag niya, nagtatrabaho siya dito, nagtatrabaho sa ibang bansa ba, na sa agency. Kaya madali ang pagpasok ko dito. Ngayon, bago ako nag-abroad, hindi ko naman totally pinangarap yung mag-abroad eh. Nagkataon lang talaga on the spot. So, yun na nga. Sa bahay din ako nag-umpisa. Kasi dati naman wala naman talaga masyadong direct na sa labas ka magtatrabaho. Kailangan sa bahay ka muna. Gugulin mo muna yung 6 years mo bago ka makalabas. And bago ka bibigyan ng release ng amo mo. Yun yung patakaran dati. So, nang ginawa ko, tinapos ko yung 6 years ko. Binigyan ako ng release ng amo ko. So, ano, ngayon nasa labas na ako nagtatrabaho. Siya nga pala, andito ako sa Kuwait ngayon nagtatrabaho. Sa lunang trabaho ko ngayon. Mm, pang beauty ng mga ladies. So, masaya naman ako sa trabaho ko until na may nag-message sa akin sa messenger ko. Panay text, panay, kumusta, good morning, ganyan. Hanggang sa sinado ko, sino ka ba? Hindi kita kilala. Yun na nga, pinaliwanag sa atin about the business, about sa online. So, ang sabi ko naman, wala naman akong alam na online. Hindi nga ako marunong magkalikot ng cellphone. Alam ko lang tumawag, may messenger ako. Nakakatawa, di ba? So, hanggat sa tinuruan niya ako, nag-usap nga kami, usap. Tinuruan niya ako, download daw, may Zoom ba ako? Sabi ko, wala. Ano ba yung Zoom? Yun din yung tanong ko. Sabi niya, sige, mag-download ka, turuan kita. O sige. Di sa madaling salita, tinuruan ako, no? Hanggat sa may Zoom na ako, nakapasok ako ng Zoom, binibigyan ako ng link every hmm, umaga ba yun? O umaga. Naintindihan ko naman yung ino-offer sa akin na negosyo. Sabi ko, bakit ko hindi subukan? Yun nga, sinubukan ko na nga. Nag-business package na ako hanggang ngayon. Hindi na natin patagalin pa. Nag-business package ako. Pero sa umpisa talaga, isa-isa pa lang yan. Isa, dalawa, tatlo, mga ganyan. So sabi ko, parang hirap nito. So ang ginawa ko, nang hiram ako ng pera sa amo ko.
Pinahiram naman ako. Hindi naman sa yung nagdadalawang isip pa, hindi. Pinahiram ako on the spot. So, pagkagabi, pinadala ko kay Kusurulan. So, natapos ko na yung 15 accounts na yun. No. So, yun na nga. Pagkatapos noon, di nagtanong ako, paano? Natapos ko na yan. Yun na, sinabi sa akin na i, ano mo sa mga kaibigan mo yung negosyo natin. So, una-una, mga kaibigan ko, mga kamag-anak, ganyan. Pero, sabi nila, nulo ko ka lang yan, kung ganyan ba. So, ako naman, di matigas din ang ulo ko, hindi ako nakinig. Tuloy-tuloy pa rin ako. Sabi ko, bahala kayo sa buhay niyo. Wala, hanggang ngayon, yung mga kaibigan ko, mga friend ko na mga kasama ko sa mga party going, wala talagang sumali sa akin. Ay, naku. Sabi ko, salamat na lang sa inyo. Yun na nga. And palagi na din ako nakaka-awards dito. And sa umpisa, siyempre, maliit ang kita mo, pero habang tumatagal, lumalaki at lumalaki yung kinikita. At pwede natin ipamana sa mga kamag-anak natin o mga anak. Yun yung kagandahan dito sa negosyo na to. So, ito nga, and sa mga OFW, hindi basta-basta yung OFW ka lang na akala mo masaya, nag-i-enjoy ka lang. Yun ay kung matibay ka. Malakas ang loob mo, mag-i-enjoy ka sa trabaho, pero pag hindi, parang hap-hap pa yung kagustuhan mo mag-abroad, wag na lang. Kasi, pagsisihan mo din Dahil ang trabaho dito, hindi katulad ng trabaho sa Pilipinas. Dito, bayad na yung oras mo. Pati buhay mo nga, bayad na yan Biruin mo lang pahinga, magtrabaho ka. Papahinga ka, matulog ka. Pagkagising mo, mamulat ka na naman sa trabaho mo. Ay nako. Kaya, akala ng mga tao sa atin, ang abroad ay basta na lang dumadating yung pera. Hindi po ganun yun. Pag makakita ka ng amo mo na sobrang stricta, ay nako, sinasabi ko sa iyo. Sinasabi ko sa inyo. Masasabi niyo talaga na mabuti pang hindi na ako nag-abroad kasi marami dito ngayon, nag-abroad dito sa abroad. Baguhan, pero gusto na umuwi. Oh, di sinayang mo lang yung pangbayad mo sa agency mo. Ilang buwan pa lang gusto mo na umuwi. Akala mo papauwiin ka niyan. Hindi ka papauwi ng agency. Ngayon makakita ka ng amo mo medyo strict o di lalong impyerno ang buhay mo. Yung iba nga dito, kailan ba yun? Last week yata. May nagpakamatay din. Sa Dubai ba yun? Dubai ba? Parang ganun, Dubai. Nagpakamatay na stress. Oh my God. Kaya nga, kailangan pumunta ka ng abroad. Matapang ka, matibay yung kalooban mo. Yung puso mo bato. Di ba? Marami nga dito. Papasok nga sa Pilipinas, enjoy. Palitson-litson. Samantala kami dito, ang kinakain, kung ano lang yung meron dito sa kusina, yun lang kainin. Hindi na namin iniintindi yung Pasko kung walang nag invite sa amin. Yun ang katotohanan yan. Pero sa Pilipinas, ay nako, pagalitan ka pa pag hindi kang padala ng panggasto sa Pasko, ay lintik. Ganon yun. Kaya nga, huwag natin sayangin ng opportunity na to na mag-invest tayo. Kasi para sa atin din naman to. At hindi ka rin nakakaipon.
Ako, aywan ko, ilan ba yung naipon ko? Puro resibo. So, ang ano ko lang, ang masasabi ko lang, no? Kasi yung iba kasi sa mga OFW, ayaw nila talaga ng ganito ba? Ayaw nila yung masayang yung mga oras nila. Wala silang tiyaga, sa madaling salita. Wala silang tiyaga sa ganito, mag-training. Kasi marami na din akong na-share nito. Ayaw nila yung ano, yung palagi naga-zoom, busy daw sila. So, ang sa akin naman, yung sa mga open-minded, sa mga open mind lang ang sinasabi ko sa kanila na i-try mo. Meron namang sumubok, pero hindi, yung pasensya niya, hindi ganun ka termino ba nga. Gusto niya talaga to. So, ang mangyayari, kalimutan niya ang negosyo niya. And ngayong Pasko, marami akong nakita sa TikTok na umiyak dahil hindi man lang siya tinawagan. Totoo naman talaga yan. Pero ako kasi, naintindihan ko na yun sila. Alam mo yung, ako, wala naman akong pakialam, tatawag sila sa akin o hindi. Okay lang. Basta alam ko buhay sila. Masaya sila sa Pasko. Pero yung iba na baguhan talaga sa abroad, ay nako, hindi nila matis yan. Na walang tatawag, walang babati sa'yo. Eh, ako kasi dito na ako tumanda, kaya uy, kahit may Pasko man o wala, wala na yung di bali na sa akin. Kaya ganun yung ano ng tao. Kailangan patibayin mo ang loob mo. Kanya-kanya rin pati ang prinsipyo ng tao. Basta nag-abroad ka, kalimutan mo yung mga sweet people na nasa tabi mo. Dahil pag ikaw wala, wala ka rin. Kailangan ka lang pag may kailangan sila sa'yo. Ganun lang yun. Pero sabihin na, ay, kumusta ka na dyan? Buhay ka pa? Pero ang kadugtong nun, alam mo na, kailangan ka magpadala ng pera, magkano? Hmm, ay nako. Kaya, kung minsan, ako kung minsan, pag malapit na yung katapusan, panay ring ang cellphone ko. Makikita, alam ko naman sino yung tumatawag sa akin. Ay nako, pera na naman to. Kaya nga kami, pag nagri-ring na yung telepono namin na malapit na ang katapusan, takot na kami. Hindi na kami sumasagot ng cellphone. Dahil ang kadugtong nun, kailangan magpadala. Magkano ipadala mo? Ay nako. Kahit magpapaliwanag ka, hindi nila iniintindihan. Ang iniintindi nila, yung makukuha nila sa'yo. Sabi ko, pag wala pala tayong pera, wala din tayong kwenta. Kailangan may pera tayo palagi. Mm. Yung mga kaibigan ko, kahit mag-anak hihiram. Alam mo naman pag humiram ka, kailangan bayaran mo yan. Hindi naman pwede yung ngingitian mo lang ako, bayad na yun. Hindi pwede yun. Pag sinabing utang, utang. Ganun yun. Eh, ako kasi, nahihiya ako maningil. Alam mong obligasyon mo sa akin. Hindi na kailangan sabihin. May utang ka, magbayad ka. Ngayon, hindi na ako mini-message, hindi man ako binati. Pero hindi ko naman kinasama ng loob ko yung hindi ako babatiin. Ay, buti nga hindi ako binabati. Dahil ang karugtong nun sanang pinaskuhan ko, nakakaloka. Pag ikaw naman magsabi, ano naman ang pinaskuhan mo sa akin? Di ba, ganun lang yun. So, ito na nga. Siguro hanggang dito na lang, Coach Rulan.
Ang masasabi ko, dahil mahaba-haba na rin yan, and natapos na naman ng 2025, panibagong ano na naman tayo, panibagong taon na naman tayo. Dapat mag-grow na tayo lahat. And gusto ko rin magpapasalamat sa mga mentor, no? Kay Mentor Archie Saplot, kay Coach Gian Balanay, kay Coach Joy Ganuhay, and kay Coach Roland Malasarte. Thank you so much sa inyo and God bless po sa ating lahat. Happy New Year. Sana marami pa tayong New Year na pagsasamahan. So thank you, Coach Roland. Back to you.